Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa'yo mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang damo ka pa. Magkasama sa iisang pahina. Libre na ang aming pagsumikap. Umiyak, tumawa, manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang ilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ABT-yan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa di saya, kahit hindi kita. Good evening! Welcome! This is your show! This is your life. AGT Anything Goes Topics Season 7. Episode 21. And today is March 14, 2025. Happy Valentine's. Oh, God, March 14 kasi. 14. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Good evening, Tata Bert. Good evening, Ate. Ilang ba itong binabati natin ng good evening? Baka wala pa, Tata Wala. Bert. Check ko lang po. Sorry. Ito pala yung isang pang-check natin. Ako, Friday. Oh. Parang bilis na, Tata Bert. Friday Oo, na nga, naman. totoo nga. Nga. Kakaano lang, kakalunes lang. Napakabilis ng mga pangyayari po. Ayan. Wait lang, Tata Bert. Checking pa lang ako ng check lang. ano. Ayan. So, traffic po pala ngayon dahil sweldo nila. Uy, oo nga. Nila. Buti pa sila may sinisweldo, Yun na no? po. Okay. Ayan. At least hindi tayo matatraffic ngayon dalawa lang tayong sweldo. Ayan. Okay. So, ano po ba habang nag-aantay Tata Bert? Kamusta ka naman, Tata Bert? Ay, okay na okay ako. Walang problema sa akin. Hindi ako sumama kay Digong sa Netherlands. Ayoko. Wag Ayoko. ka sasama, Tata Bert. Kailangan ako ng AGT, Yun. ng Healing Center. Yes. No. Tama, Tata Bert. Ayan. Grabe po, mga pangyayari nitong linggo. Mga, ang dami syempre, nababasa, comment, iba-ibang side na talaga, Tata Bert. Si Digong kasi nasa Netherlands ngayon. Kaya yung isang kasamahan po natin, si Ginay, nagtanong din po. Tinatanong niya si Senyor, just so happy na wala nga si Senyor at hindi masagot yung kanyang tanong. Ang tanong ni Ginay, eto no, Senyor, bakit po ba kinasuhan si Tatay Digong? Bakit po diretso kaagad sa ICC? Well, hopefully Ginay, mapakinggan mo ito kung late ka mga manonood. Kinasuhan po kasi ng ICC o ng International Criminal Court si Tatay Digong, no? Kinasuhan siya ng crime against humanity dahil nga doon sa pagkaka-involved niya o siya mismong nanguna doon sa tinatawag na tukhang nung panahon ni Digong na yon, na kung saan more than 30,000 at ang namatay. Nagkaroon ng investigasyon ng ICC tungkol sa bagay na yan at yun nga, finally nagpadala na sila ng arrest warrant through the Interpol, kaya yun, hinuli si Digong. And considering ICC ang nagpahuli sa kanya, kaya diretso talaga siya ng The Hague or sa Netherlands. Doon mismo kasi yung korte ng ICC na yan. So, yun lang ang may kukontribute natin para makasagot lang tayo doon sa tanong ni Ginay. Thank you, Tata Bert. Yeah. Saka di ba, Tata Bert, ang ICC? Well, siguro kaya yun dahil more of global involvement po talaga. Oo. Kasi former president siya. Tama po ba? Yun, That's why po. Opo. Matindi yung ano kasi, yung accusation Yes po. And human rights din po kasi ang ano talaga dyan, ang focus. Crime against humanity. Yes. Pero ano pa naman po yan may hearing pa. Oo, meron. Hindi po siya 100% proven. Innocent until proven guilty nga po. Ayan. Okay. Thank you, Tata Bert. And thank you, Ate Gina. Yeah. Yan, Ate Gina, lagi nanonood kahit late. Kasi nga iba ang time zone. yung time zone, iba Opo. Ayan.
ba? May 5 na pong nanunood. Uy, wow. Hula ko yung isa dito. Sorry po. Hula ko yung isa po dito, si Miss Linda. Sino kaya, bakit lagi nauuna yan? Ano? Sino kaya tinitignan niya sa atin? Yeah. Ako, sabi ko na ba, Valentine's. Ayan po si Leonidas Quinto. Hi. Jr. Ate Marina Espadilla. Kuya Joseph Crisostomo. Hi, Joseph. And Miss Lian Labsan. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. At dadami pa po yan. Ilan na po sa'yo? 8 na po 8 pala. na. Ayan. And dun po sa 3, hello po. Hindi na ibilang. Ayan. Ayan po. Salamat naman at nagtsatsaga po kayo na manood ng ating programa, no? At yung pagbabasa po naman natin ng mga verso sa Biblia, siguro meron din man tayo natututunan. Kaya ika nga yung interest ninyo ay nakatuon ngayon dito sa ating programa. Ayan. Thank you po. Ayan. Parang hirap ngayon maghanap ng anong balita, tatabay ko. Oo nga eh. Ang laman talaga lagi puro kay Tatay Digong. Opo, yun talaga ang... Tapos ang dami pong, yun nga po yung isang, laging pinag-uusapan natin. Dahil nga sa mga nangyari na yan, may mga magkakaibigan, kamag-anak na nakakalungkot na divided ko talaga kasi iba-iba yung opinion. Depende. So, nire-respeto po namin kung ano yung paniniwala nyo, sino yung pinapanigan nyo. Pero sana, at the end of the day, ang goal natin is maging pro-Philippines tayo. Kung anong makakabuti sa komunidad. Yes. Kasi lahat naman nagkakamali. Lahat din may mga ginawa ring mabuti. Pero doon tayo sa, para po sa bayan. Ayan. Okay po. Ano pa po ba? Yung pala, Tata Bert, grabe po yung init kanina. Hindi ko alam. Oo. Grabe na naman. Sa sobrang init talaga, at nakarin ako dahil nakatulog ako sa jeep ng konti. Nakatulog ako. Siguro yung pagbiyahe ng jeep, tama sa takbo ng hangin. Kaya naindip ko ng konti sa jeep. Opo. Pero Tata Bert, nag-LRT ka pa rin po. Pagsakay ko ng jeep, mula lang doon sa sa SM. Hanggang dito na. Sandali lang naman yun, pero napaidig nga rin ako sa distansya. Kung sa Tata Bert, kasi hindi ko pa na-experience sa LRT na ba, madami na po talaga sa nagagamit talaga siya. Oo, marami na. Yes, ayan. Talagang minsan nag-i-standing. Rumoli yung mga yung pagbiyahe. May mga instances na gano'n. Which is good. It means talaga na helpful yun. So, sana di ba madudugtungan pa yun. Yan. Okay po. Saka maganda, mabilis ang biyahe talaga. Yes. Ayan. So, mamayang 12 a.m. po pala, no? Huwag natin kakalimutan batiin si Maria Aiza Bokton. Si Aiz. Maria Aiza. Isa yan sa most awaited day. Yeah. Most awaited. Ayan. Ice, advance, happy birthday. Yes. Ayan. May gender reveal ka ba? Mamaya? Abangan natin yan. Kasi, ay nako, ayoko sabihin yung age, pero life starts at that age daw. So, nako, baka may surprise siyang, gender reveal on your birthday. Ang kulit no? Ayan. At sana pa na may birthday ng March. Happy birthday. Ayan. At talagang merong, pwede ba banggitin? Basta merong literal na birthday. So, basta kung ano man po yun. Sige po. Congrats po. Ayan. At meron nga pala kami natanggap na tuwan-tuwa po kami sa letter na yun. Matagal na namin hinihintay. Mamaya po isi-share namin sa inyo yung sulat na yan. Kung ano man po yun. Opo, surprise. So, parang lang yan, TV program na, para mapanood nyo yung pagbasa ng Bible, aabangan nyo yun. Okay? Alam si Alex. Ay, Alex, uy! Hi Alex, kumusta ba dyan sa Cagayan? Doon ba Nasa rin Cagayan, Tito patuloy pa Alex? siya. Hello po, Tito Alex. Nagsasaka. Tata Bert. Yan, sa'yo po ang tanong, Tata Bert. Kailan ka ba mag-aasawa? Ay, naku. Ibang question na lang daw po, itanong nyo. Kayo naman, out of topic yun Biglang iwan. Out of topic eh. Answer daw, Tata Bert. Please answer daw.
Ayan. Pero thank you sa tanong mo, Tito Alex. Ayan. Si Alex pa rin. Maraming naiisip habang nagsasaka. Ayan. Pero, tingnan natin. Di naman huli ang lahat. Habang may boy, may pag-asa. At habang boy, si Tata Bert. Alay natin, biglang, diba, may jowa na. May jowa reveal naman siya. Ayan. Daming reveal. Nabisto na nga nila dati si Mahal. Oo nga. Bakit tinatanong nyo pa kung alam nyo na? Kayo talaga. O gusto nyo pa banggitin yung pangalan. Huwag na. Hayaan nyo na ang personal life ni Tata Bert. Ayan. Makulay din ang love life niya. Kala nyo? Talo pa patayong mga single niya. Nako. Bukod sa tutok na tutok yan sa balita. Di ba? Hindi ko na ano. Baka PG, baka may mga batang nanonood. Ayan. O, at least yan yung happy and good news natin. May joke time tayo. Hello, Ate Irene, Kuya Enteng. Ayan. From Leonidas Jr. Quinto, Tata Bert and Anje. Siguro mas maganda maging less emotional ang lahat pag politika, pag-usapan, para maging healthy usapan. Less brain activity pag emotional. May 2 cents of opinion. Ayan. Opo. Thank you po. And thank you for sharing yung comment. Yan, Tata Bert, ano pong masasabi mo doon? Sa totoo lang, ayoko nga basahin yan. Para lang masagot yung tanong ng isang kasamahan natin. Dahil, actually, kaya nagtanong ng gano'n si Gina, baka wala siyang nababalitaan dahil nasa Denmark po siya. Yes, kapitbahay. And considering yung tanong niya, kay senior na tinatanong, so happy na wala nga si senior indisposed, ako na lang ang took liberty sa pagsagot doon sa amin niya. Yan. Thank you po, Tata Bert. And thank you po dun sa comment mo. Baka po kasi si Ate Gina for me very innocent po yung question niya. Kasi kahit naman ako po, hindi ko rin alam bakit ganun. Kasi hindi naman clear naman talaga kung mga reasons na. Kasi balita nga lang po. So, yan ang siguro, yun ang comment ko, Tata Bert. Hindi natin alam 100% po yung reason, yung news. Kasi kung ano ibalita sa media, yun lang yung knowledge. Ganun ka-limited. Which is which. Ganun Yes. ganyan So, we cannot. Ayan po. Thank you. Hello, Mamita. Good evening. Hi! Ayan. Nagtatawa po, short story po. Nagtatawa si Mamita sa akin. Kasi si Sandra po, may pinunta na birthday. Eh, niloadan ko po. Binigyan ko po siya ng load. Eh, ang dismissal niya 3:30. Ba, 5:40 na. Hindi pa nag-chat. So, sabi ko, Sandra, niloadan kita. Mag-update ka naman kung nasa na kayo. Tapos, biglang naalala, bumabalik na. Kasi nung ako naman dati, si Mamita, hinahanap din ako. Hindi ako okay, now I know the feeling. Yes. What you saw is what you reap. Correct, Tata Bert. See, totoo po ang karma. Ayan po. Okay po. Pwede na po tayo mag-start para bumait po ako. Ayan po. So, yung binabasa po natin ngayon, libro po ng Kawikaan or Proverbs. So, ito po ay galing po lahat sa karunungan ni Haring Solomon. At yung mga nakaraan po na binasa natin, yung 3 kawikaan. Tapos ito, bagong chapter naman po. Chapter 25. Mga karagdagang kawikaan ni Solomon. Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon. Tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Kalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay. At karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Totoo nga, no? Yung mga bagay na may connection sa Diyos, yung mga aral, at iba pang bagay na talagang linalagyan niya ng hiwaga. Para pag nalaman ng isang tao ang kahulugan ng bagay na yon, nakakagaang ng loob. Tignan mo na lang yung yung maraming mga passages sa Bible na mga paliwanag ni Jesus. Yes. Itinatago niya yung talagang kahulugan ng mga teachings sa parabola, sa metaphor. Sinasamahan niya ng ganyan eh. Kaya sinasabi nga rin na iba na ang makakaintindi lang ng totoong aral doon sa mga sinasabi ng mga nababalutan ng parabola o ng ano na yan, yung may tunay na aral.
sa Diyos. Yun something like that ang ano eh. Yes, Diyos. tama po. Oo nga po, no? Tsaka pag nalaman mo yung ano, para bang ang nakaka-uplift, nakakagaang ng kalooban. Opo. Totoo yan. Ang ganda niyan. Saka yung mysterious siya, yun po yung maganda. Kasi kung lahat po alam na natin, ano pa po yung Diyos, parang hindi na natin siya aantayin, tatawagin. So, ayan, may hiwaga. Ayan. Isipan ng hari mahirap malaman. Ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Ang hari kasi siyempre, considering siya nga ang hari. Kahit na mga bagay na mahirap nakuha ng ibang tao, no? Pipilitin ng hari yan na makuha talaga, na ma-achieve yan. Dahil hari nga siya eh. Yun ika nga ang makakadagdag sa kanyang karangalan. Yung ganung mga bagay na yan. Kaya pipilitin niyang makuha talaga yan kahit na mahirap kunin. Yung kasi ay ang kahulugan ng kanyang pagiging hari. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Well, ibig sabihin na ang pilak ay nadalisay, nawala na yung mga iba pang halong metal. Pagka ganyan kasi yung pilak malambot na. Madaling imolde ng isang pandayan sa gusto niyang bagay na magawa doon sa pilak na yan. Kapag ang masamang tagapayo na alis sa paligid ng hari, ang katarungan ay mamamalagi. Yes naman. Pag nawala yung taga-sulsul, magiging matino ang paghahari ng isang hari. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pilig. Pagkat mas mabuting sabihin sa iyong, halika rito, kaysa hamakin ka sa harap ng harap. Oo, isang magandang karangalan na sa isang tao. Ang ika nga mapabilang ka sa na makihalubilo ka sa grupo ng mga hari. Pero halimbawa magkakaroon ng piging, huwag mo munang ipilit yung sarili mo na uupo agad doon sa mga upuan ng panauhin na matataas na tao. Hayaan mo na yayain ka. Dahil kung uupo ka kaagad doon parang ginibilang mo ang sarili mo among them tapos hindi pala, nakakahiya Ganon. Pero kung kunyari takipot ka pa, tapos bigla ka tinawag ng hari, dito ka maupo, ba yung gandang karangalan yun? Taas dibdib ka noon. Something like that. Yun po yun. Tsaka pagpapakumbaba. Yan. Isa yan. Tama yan. Very good. Yun talaga. Tama. Paano kung mababa talaga? Magpakataas yan. Parang ako, porte. Ganyan. Ang nakita mo'y wag agad dalhin sa hukuman. Baka sa bandang huli, lumabas ka pang may kasalanan. Merong ganyan talaga, no? Opo. Pag may nagawa lang sa kanya ang isang kapitbahay niya, dadalhin ka agad sa korte. Magbarangay po muna kayo para magkaayos kayo. Yes. Kung alam nyo lang kung gaano kagastos ang magkaroon ka ng usapin sa korte. Kukuha ka ng abogado, kukuha ng abogadong kalaban nyo, kada hearing magastos po yan. So, better na para hindi lumawig, tumagal, o lumala yung inyong magiging kasuhan na yan. Better mag-usap muna kayo. Para ika nga hindi na lumawig pa yan. Tsaka kahit sabihin niyo po, irason niyo na may power, public attorney's office na libre ang pwede niyo kunin na abogado. Isipin niyo yung oras, tsaka yung effort na nanakawin. Oo, diba? totoo. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Tama yun, tama yun. Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiyahiyan. Yun, halos katulad yan ng paliwanag natin kanina. Magsimple muna kayo. Dalawa muna kayo mag-usap ng maayos. Kahit na sa mag-asawa, ganyan kung nagkakaroon ng tampuhan ng mag-asawa, kung hindi mag-uusap agad yan bago matulog, baka lumala. Kaya pag-usapan, bago matulog, para kinabukasan parehong nakangiti yan. May ngiti sa labi. Ganun rin pa kayo, Tata Bert. Ay, oo. Uy, kilig. Mas kilig. Ingit yan Ganun talaga.
Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Parang bang magandang pananalita yan eh. Na ika nga, minsan kasi sa isang mga okasyon o sa isang pakikipag-usap sa tao, no, kailangan kasi pipili ka talaga ng mga salita na magaang at katanggap-tanggap sa kausap mo. Para ika nga hindi magkaroon ng pagkakaiba o ng differences, para hindi lumala yung differences nyo. Gamitan mo ng mga lingwaheng maganda. Yung bang maganda sa tenga ng iyong kausap para ika nga magkaayos kayo ng maganda. Tsaka yung simpleng mga salita ko na maiintindihan. Yung mga layman's term, hindi mo kailangan ng mabulak-bulak para ano. Kasi minsan tataper, diba? Lower naman. Wala, parang sa isang pageant, pag tinanong ka, pag mas mahaba yung sagot mo, mas delikado ka na. Diba? Opo. Ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Yun naman talaga ang magandang pakinggan. Yung hihingi ka ng payo, tapos magandang payo ang ibibigay niya. Huwag mong asahan na pag humingi ka ng payo, kung may problema kasi, tapos humingi ka ng payo sa iba, tapos papayuhan ka ng medyo hindi mo gustong pakinggan, wag naman. Pakinggan mo, tignan mo muna kung may sense yung payo niya. Ang napakagandang payo kasi talagang nakakapagbigay lakas ng loob at inspirasyon din po yan. Yes. At ang pinakamagandang payo, as per payo rin ni Senyor, yung sa ikabubuti ng marami, hindi dahil para sa sarili. Ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang sugong tapat ay kasiyahan nagsugo sa kanya, syempre, tapat na sugo yan. Hindi yan gagawa ng kamalian. Kaya pag yan ang isinugo sa iyo, tinanggap mo at maganda yung balitang hatid sa iyo, para ka nagiginhawahan. Tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ganun po yun. Naiips ka ng mga yan. Kung ano man iniisip mo, naalalahanin, nawawala yan. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Para yung siopaw na walang laman. Hindi ka mabubusog. Ganun po. Yung tao na puro pangako lamang, na wala namang resultang ibibigay. Totoo yan. Sa malumanay na pakiusap, pusong bato'y nababagbag. Sa pagtsatsaga, pati hari ay nahihikaya. Yan ang isang kagandahan. Kaya may isang tao minsan na ang galing talaga magdala ng usapan. Nadadala niya at naiengganyo niya yung kanyang kausap. Dahil minsan, malumanay magsalita, malumanay, maayos pa, talagang maiengganyo ka kung ano man yung gusto niyang i-offer sa'yo or whatever. Lalo na tatapert mga budol-budol. Ay, ang galing magsalita ng mga yun. Talagang mahihikayat ka. Ayun na, networking, garantor. Hindi, wag po yan. Huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa. Baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Anything na sobra, hindi na po maganda. Kahit pulot-pukyutan yan na gusto ng lahat. Pag sobra naman, aabot ka na doon sa punto na iluluwa mo na. Ganon din po yung katulad niyan, dalaw ka ng dalaw sa isang tao, minsan makakaramdam yung taong dinadala doon. Sa umpisa lang, nagagaangan siya at nagagandahan sa dalaw mo. Pero pag lagi naman ang ginagawa mong pagdalaw, tapos pamerienda pa sa pagdalaw, magpapamerienda pa sa iyo sa pagdalaw mo, aabot doon sa punto na talagang maiinis na. Yes. Kaya mas maganda pa yung pagdalaw na bigyan mo ng ano ba ito? Distansya. Distansya, something like that. Distansya sa panahon. Opo. Kasi nananawa nga naman. Oo, mananawa Ang taong sumasaksi laban sa kapwa nang walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. Ito ang hindi maganda. Yung gagawa, yung
sasaksi ka Mm. ng walang katotohanan naman. Kawawa naman yung magiging biktima mo niyan o yung tao na ika nga ilalagay mo sa alanganin. Pwede kasing magpakamatay dahil sa ginawa mo o pwedeng gumawa ng bagay na makakasakit sa sarili niya, yung tao na yan, dahil sa kasinungalingan mo. At cargo pa, di ba? Ito yung totoo mahirap. yan. Ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. Ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay ito yung kumpiyansa mo, yung lakas ng loob mo, nanggagaling sa isang taong hindi naman pwedeng pagtiwalaan. Ika nga ilalagay ka niya sa alanganing lugar. Parang yung paa mo ay parang pilay. You cannot stand ng maayos. Mabuhay, ika nga yung depensa mangyayari dyan. Yung ngipin mo umuuga, walang lakas. Ganon. Kaya ika nga, wag kang pumayag na pagkakatiwalaan mo yung isang tao na taksil. Kumbaga, huwag ka magpa-take advantage. Yun, ganon. Kasi, yun nga, parang paang pilay. Parang may nangyayari, gumagalaw yung isang paa, pero wala ring point. Walang lakas. Walang lakas. Hapdi at kurot. Ay, sorry, April po yung pala yun. Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat. Parang asing ikinuskos sa gasgas na balat. Parang panghuhubad ng damit sa panahon ng taglamig. Paano ba naman? Lungkot na lungkot ka na, tapos aawitan ka pa ng napakalungkot na kanta. Naman. Huwag naman ganyan. Imbis na makatulong, talagang makakadagdag sa sakit na nararamdaman mo. Maganda naman sa pangit din naman kasi lungkot na lungkot ka na, tapos tutugtugan ka ng ng disco, parang wala rin sa lugar no? Oo. Basta yung ayos na lang. Pwede siguro kausapin mo na lang kaysa naman ganyan na aawitan. Yes. Kumbaga, ano po bang pwede? Ito, uso yan tatabi sa magkakaibigan babae. Kunwari, naghiwalay, nag-break, di ba? Ano pa yung ibang mga kaibigan dyan magsasabi pa ng mga hindi magagandang, kunwari, parang pinapasama pa lalo yung sitwasyon o sinisiraan pa kahit di naman totoo. Tapos lalo mo na masistain yung utak ng kaibigan mo, which is hindi naman. So, daming ganun. Daming ganun po. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Yes. Mas maganda naman kasi na yung kalaban mo, pag napupuna mong nagugutom na nauuhaw, painumin mo na rin. Pag tinanggap niya yung in-offer mo niyan, malalagay sa kahihiyan yung kaaway na yan. Ika nga ganun parang makakapuntos ka na against doon sa kalaban mo. At dyan, matutuwa rin sa iyo ang Diyos. Bakit ka mo? Yan ang kabilin-bilinan ng Diyos Mahalin mo pati ang iyong kaaway. Yes. So kung nauuhaw, bibigyan ng Diyos. Diyos. Ang gulo ni Anjay, kasi tataber na lang magpayo. Hindi sa akin po, kumbaga, parang yun nga, mahalin mo yung kaaway mo. Kasi, kunwari, nag-aaway kami ni Tata Bert. Sisigaw siya, sisigaw ako. Mananapak siya, sasapak ako. Pero imagine mo, kung ako, hindi ako gumante, magugulat siya Parang, lalo kang magtataka. Tapos, saka siya mananahimik na, hindi ko kaya kontrolin to. At i-influence pa siyang magalit. Parang ganun yung scenario. Ayan. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Siyempre naman, pag ang karangalan ng isang tao sinira mo, siyempre magagalit yun. At ika nga minsan yung mga ganong paninira na yan, nakakasira din ng kaibigan
Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasamay asawang Ito na naman, ito na naman. Ilang beses na po nating nabasa itong ganitong verse, no? Yung bungangerang asawa. Opo. Mas mabuti pang tumira na doon matulog sa itaas ng sa bubungan ng bahay kaysa naman kasama-sama mo sa loob ng bahay yung iyong asawa na wala nang ginawa kundi yung dumakdak. Correct. Negativity po masyado. Ayan. Kung paanong malamig na tubig sa labing na uuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. Katulad din nung kanina yan. Opo. Yung magandang balita na inaasahan mo na nanggaling pa sa malayo. Ang magandang balita kasi minsan matagal dumating. Pero pag dumating yan, lahat at magandang balita yan, lahat ng pagod mo, lahat ng yung paghihintay mo, makakatanggap ka ng ginhawa. Correct. Bukal na nilabo o balong na dumihan, ang katulad ng matuwid na sa masama ay nakipagkaibigan. Kumbaga sa ano yung nakipagkaibigan ka sa masama. Lahat ng bagay lalabo. Lahat ng bagay hindi magiging maganda. Sana, kung alam mo naman sa sarili mo, na totoo kang tao, na marunong ka umunawa, medyo lumihis-lihis ka na sa mga kaibigang hindi maganda. Minsan kasi nakakaano yan sila nakakahawa Para maiwasan, wag mo na silang samahan. Ganun lang. Kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Siyempre, ang isang taong gahaman sa karangalan, lahat na halos gustong makuha, hindi din namang maganda. Minsan kasi umaabot doon sa punto, no? Na para lang makuha yung karangalan na yan, nandadaya. Gumagawa ng pamamaraan na makuha niya yung karangalan. Minsan kahit na hindi na talaga para sa kanya. Hindi na maganda yung pagkaganon. So parang yung kanina rin Tatapert kasi lahat ng sobra hindi talaga maganda. Totoo naman. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan. Madaling masakop ng mga kaaway. Ang taong walang pagpipigil, ibig sabihin walang kontrol. Yan. Hindi madisiplina ang sarili, hindi mapigilan yung yung tapang na yung tumatapang ng wala sa lugar. Para kang lantad na lantad yan Parang easy target ka yan. Yes. Yun ang mangyayari niyan. Kaya mas magandang compose ka lang. Para na pag-aaralan mo ang bawat sitwasyon, para ang depensa o ang ataking magagawa mo ay maayos. Compose ka lang dapat. Saka Tatapert, parang sa pwedeng sitwasyon dyan, magkakaibigan, nagiinuman, hanggang araw-araw na kayo nagiinuman, na-influensyahan ka na. So, easy target ka okay, madali naman pala ito influensyahan. Ituloy-tuloy na natin. No? Yun po. Kaya nasakop ka na, hindi ka away. Pero kung nasakop ka na nung kadiliman, nung kasamaan na hindi gaganda yung buhay mo. Ayun. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po. Chapter 26. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Para kasing wala sa lugar Isang mangmang, papupurihan mo. Para sa ano pa yun? Kahit na ipapuri mo, hindi niya maiintindihan yun. Basta ang isang mangmang kasi ang alam lang niya kung ano yung makakaganda sa kanya kahit na hindi maganda talaga. Yun lang yun. Tsaka pag nagpuri ka po ng mangmang ka na rin. Ayaw, lumilevel ka sa kanya Yes. Tama. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang isang sumpa ay tatalab lang kung may ginawang atraso sa iyo yung isusumpa mo. Butas, ika nga. Parang sa kulam yan, ganyan. Tatalab ang kulam kung may atraso yung kinukulam. Pero kung wala namang kasalanan, sumpa, kulam, hindi tatalab yan. Yes. Kaya laging mahalin ang mga kaaway. Para hindi ka Totoo po yun. Ang latigoy para sa kabayo. Ang bukadoy para sa asno.
Ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Yan ang ika nga ay pagkokontrol. Yes. Sa kabayo kasi yung latigo eh. Sa pamamagitan ng latigo, makokontrol mo yung takbo ng kabayo. Ang bukado para sa asno, yung bukado, eh, para sa kabayo din, meron din bukado eh. Yung ano, bridle or bridle kung tawagin yan. Okay. Di ba? Doon ako control yan eh. So control, ibig sabihin yan. Ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Ang hirap kasi kontrolin talaga ang mangmang na tao. Hindi niyan alam ang tama at mali. Yun, minsan, pag tinutukan mo na ng pamalo, alam na niyang galit ka na sa kanya, posible, mapatinog mo siya sa pamalo na yun. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ay kapang mangmang. Tamang-tama yan. Huwag mong patulan talaga ang isang mangmang. Dahil ang isang mangmang, hindi niyan alam ang tama o mali. Huwag mong papatulan. At pag pinatulan mo kasi, le-level ka na sa kanya, parang bumababa ka sa kategorya niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katuwiran. Yung kasi ang naintindihan ng mangmang eh. Yung ika nga nababase doon sa kahangalan niya. Kaya pag kinausap ko siya, ganun din ang lengguwahe dapat mong gamitin para nagkakaintindihan kayo. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para mo na rin tinaga ang mga paa mo. Sa isang mangmang kasi walang naintindihan na magandang bagay. Ang alam lang nila kung ano yung katanggap-tanggap sa kanya. At kadalasan yung hindi maganda ang katanggap-tanggap sa kanya. Kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang paang pilay kasi kaya walang kabuluhan, hindi makatayo ng tama yan. Pag tinawag kasi na walang paa, you cannot stand, parang inutil ang kahulugan eh. Something like that. Kaya kung mangmang, ganun din eh. Parang inutil din kasi ang mangmang. Ang isang papuring sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Parang batong nakatali. Sa balat ng tirador. Yung tirador kasi, binabalahan ng bala, ng bato. Apo. Kung yung bato itatali mo mismo doon sa tirador, paano lilipad yung bato na yun nakatali? So nawawala ang purpose ng tirador. Yes. Kaya yung papuri man ang papurihan mo isang mangmang, wala rin purpose yun. Tama, no? Parang batong nakatali sa balat. Nakatali kasi, kaya walang yun, hindi lilipad. Yes. Useless talaga yung tirador. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Kumbaga manhid, hindi niya nararamdaman. Hindi talaga, ganun talaga. Tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Ganun din po. Kawikaan sa bibig ng mangmang, hindi naman maintindihan niya ng mangmang. Hindi nga maintindihan ng mangmang yung diretsong salita. Idadaan mo pa sa kawikaan. Largo. Correct. Tulad ng isang namamana ng kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasing. Walang direction po ang ibig sabihin niyan. Yes. Pag ang inupahan mo na gumawa ng isang bagay ay isang mangmang, walang mangyayari dyan, walang direction. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang isang tao kasi, no, na gumagawa ng kahangalan, yun ang lagi niyang ginagawa. Hindi nagagawa ng matinong bagay yan. Dahil ika nga nakikinabang siya para sa pansarili niyang kaligayahan. Yung kahangalan na ginagawa niya. Kaya katulad ng aso na binabalik-balikan yung sariling suka. Yes. Parang Tata Bert, kunwari, tumakbo ka na nung nakaraang eleksyon. Wala ka na naman. Parang, di ba, tumakbo ka na, tatakbo ka ulit. Siguro kahit pang-tatlong act, pabalik-balik ka. In short, nakain mo lang yung suka mo. Kasi, magtataka din mga tao, ba't ba takbo na takbo to
Tapos kunwari, tumakbo ka ng konsehal, o pangatlong takbo mo na to, pang-apat. Parang, bakit? Hindi mo ba nagawa dapat yung mga dapat mong ginawang proyekto nung nakaraan? Parang gano'n po. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ang isang tao dapat hindi nagsasabing matalino o pinakamatalino siya, huwag. Better na ang ibang taong magsabi sa iyo niyan. Para kang mangmang dahil sabi kung pinakamatalino babatuhin kang napakaraming kanya. Pag hindi, isa lang dyan ang hindi mo masagot niyan, para ka ng mangmang na lalabas. At kinumpare pa talaga sa totoong mangmang, kasi ang mangmang, baka pwede pa matuto, pero kung mataas ang paniniwala mo sa sarili mo, nako, para bang wala ka nang gustong matutunan pa. Opo. Sayang pa, ikaw na. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leyon sa daan, may leyon sa lansangan. Talagang ayaw magtrabaho yan pagka ganyan ng katwiran. Pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming katwiran. Yes. Ganyan. Kung paano lumalapad ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang pinto kasi nakadikit sa hamba Kahit papaanong mag-sway or whatever, hindi nawawala yan. Nakadikit. Okay po. Katulad ng isang tamad dyan na halos ayaw bumangon sa kanyang kama. Halos ayaw maiwalay yung katawan niya sa pagkakadikit sa kama. Ganon. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi may lapit sa bibig dahil sa katamaran. Yung pang isang ng katamaran, dahil sa sobrang katamaran ni hindi mailapit sa bibig yung kanyang kamay. Isusubo na hindi pa may isubo Sa sobrang katamaran. Sana po walang ganyan. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Walang maikakatwiran at walang magandang katwiran ng tamad, kundi ang lahat ng bagay na umaayon sa kanyang katamaran, yun ang tama para sa kanya. Hindi makikinig ng kung anumang payo sa kanya yan. Basta hindi niya something like that, basta tamad-tamad. Walang maraming Ang hirap kasi ang hirap ng isang taong tamad kasi wala kang may doon Ayaw humiwalay sa higaan niya. Opo. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tenga ng aso. Humahanap ka ng talaga dyan, ng away, problema, pagka ganyan. Parang gumawa ka nga ng tao, ng aso. Parang dinakma mo yung aso sa siyempre palag ng palag yan. Gusto hanggat maaari mananakmal yan. Parang ganyan yan. Pag sumasali ka sa bawat gulo. Oo nga. Tsaka grabe parang bored po ba kayo kaya kayo sa sali? Wag na po. Ayan. Dadagdagan nyo lang po ng mga iniisip nyo. Ang taong nandaraya, saka sasabihin nagbibiro lang, ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Iiwas kayo dyan Yes. Sa mga taong nandaraya, tapos pag nabisto or nahuli, sasabihin nagbibiro lang ako something like that. Yan ang mga alibay nila Yes. Pero pag hindi mo nahuli, ang tuloy-tuloy yung pandaraya niyan. Tama. Galing maghugas kamay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Totoo. Kaya tumitindi minsan yung alitan ng dalawang tao ng grupo dahil na rin mismo sa sulsul. Kaya katulad talaga ng ng kahoy na may ningas, na may apoy, na matitigil lang ang pag-apoy nun kung ubos na yung kahoy. Ganun po. Iwas po sa mga taong sulsul. Kung gusto nyo ng mapayapang pagsasaayos ng inyong problema, medyo dalawa na lang kayo mag-usap, huwag kayo magsama ng sulsul. Walang mangyayari sa usapan nyo pag may sulsul.
Kasi bukod sa umanap pa kayo ng kakampi, nandadamay pa kayo ng mga sana nanahimik na lang sila. Kaya Marisol, charot. Marisol lang. Si Marisol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Halos katulad din po ng kanina yan eh. Yes. Ika nga pag marami talaga yung sumasama yan, lalo na sulsul pa, walang katapusan lalo yung gulo niyan. Walang katahimikan ng makukuha. Kaya iwas sa mga taong ganun na nagdadagdag ningas o nagdadagdag doon sa gulo. Kumbaga, don't add fuel to the fire. Yun, Sabi nila, tsaka, sayang yung oras kung gumawa ka na lang ng mabuti at nagpakabuti ka, magaan pa ang buhay mo. Ito na. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain. Masarap pakinggan. Masarap namnamin. Ay, talagang ganyan. Pagka-chismis. Ewan ko ba, no? Bakit yung masarap na sarap? Ang aga kagigising lang, chismis na kaagad Ang almusal. Yung mga almusal nila. Gustong-gusto nila ang chismis. Ay, wag lang talaga fake news. Opo. Ayan. Kaya alam nyo ba si Tata Bert? Ang matamis, ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Ang matamis ngunit pakunwaring salita. Ay, yan ang ika nga parang pananalita na mabulaklak. Yes. Mabulaklak manalita yung isang tao, medyo kwidaw ka na dyan. Pag ang isang tao kasi hindi diretso magsalita, hindi malambing magsalita, bagko sinahaluan ng mabulaklak, yung kanyang pagbigkas sa mga bagay, medyo ingat ka na dyan. Yes. Maging mapanuri ka na sa mga bagay na ganyan. Huwag magpaloko. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaring ang galit niya'y maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ay, kaya kwidaw kayo talaga niyan. Baka mamaya akala nyo na okay na yung usapan ninyo, maganda yung batian ninyo, kumustahan ninyo, hindi mo alam, meron palang itinatagong galit sa iyo. Kaya ingat lang talaga, maging mapanuri ka nga. Malalaman mo naman yan eh. Mapanuri, mapagmatsyag, matamlawin. Ang nag-uumang ng bitag ay siya rin mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato, ang siyang tatamaan yon. Huwag po kayong gagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa. Dahil yung gagawain mo na yan, pabalik din po sa iyo. Karma po yan. Yun lang paliwanag yan. Ang taong sinungaling, hinuli talaga to. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Ang taong sinungaling, talagang galit naman sa kapwa yan. Kaya nga gumagawa ng kasinungalingan eh. Yun na nga hindi maganda talaga sa isang tao na sinungaling. Hindi nakakakuha ng maayos na kaibigan niya. Dahil yung pananalita niya na kasinungalingan hindi nakakainganyo na makakuha siya ng magandang kaibigan. So, parang yan Tata-Bert yung summary ng mabulaklak, yung parang lahat ng mga binanggit kanina, talagang sinungaling. Kasi kahit pretentious yung tao, sinungaling pa rin yung yung dating nun eh. Ay, naku. Kung hindi, akala nyo, pag nagsisinungaling, salita lang siya, wala siyang epekto, pero hindi nyo alam, nako, ang bigat, kasi lagi po yan binabanggit sa Biblia. Yan. Tsaka, alam ko, lagi po binabanggit ni Senyor na sa lahat ng pinakaayaw niya, unang-una, ang pangit na ugali ang maging sinungaling. Ayaw niya talaga ng sinungaling. Totoo. Yes. Ayan po. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan, Tata Bert. So, natapos na po natin. Natapos natin ang 25-26. Well, napakaganda nang nag-aaral tayo, nagbabasa tayo ng mga verso na ito sa Biblia, no? At least nakukuha natin kung ano man yung nakapaloob
na aral na pwede nating matutunan. Yes. Pwede nating gamitin kasi kung ano may magandang nakukuha natin dito. Makakatulong sa takbo ng ating buhay. Ayan. Tsaka napaka-diretso at simple, hindi mabulaklak yung mga sinasabi. Though may konting medyo poetic, pero nakukuha mo pa rin yung aral na dapat nating makuha. At yung karunungan, bukod sa yung aral at maging matalino, ipagdasal natin para tinasana, Lord, bigyan mo karunungan sa araw na to, sa mga desisyon na gagawin, at lalo na yung mga lalabas po sa aking bibig. Yeah. Ayan. At ngayon, yung sinabi po namin sa inyo kanina na may sumulat po sa atin. Yes. Siguro mas magandang magbasa si Anje para sa bagay na yan. Sige po, Tata. Parang ano po ba, MMK? Oo, pwede. No? Dear Ate Cha. Yeah. Ayan po. Ito po si Anje, doon sa sinasabi namin sa inyo na isang sulat. Ayan. From Senyor. Ayan. Okay po. Ayan po. Sana po makinig po ang lahat. Ayan. Okay. Galing po ito kay Senyor. Date. Okay. Ang date niya pong sinulat na ito ay March 13. Kahapon po. Ito po. Sa lahat, ako po ay nasa isang lugar sa bundok peninsula. Pagpalain kayong lahat na patuloy na naniniwala sa akin. Isa sa aking spiritual level activity o wish list ang mapunta sa isang lugar na hindi ako kilala at mabubuhay ng tulad nila. Huwag mag-alala. Ingatan ako ng Panginoong Diyos at ligtas ako at kapiling ng mabubuting tao. Subalit napakaraming dapat gawin at tulungan. Inaayos ko at tinutulungan ang ilan sa kanila maging madali at magaan ang pang-araw-araw na buhay. Nagtuturo ako magbasa at sumulat sa mga hindi marunong. Tinuturuan ko din mag-English, bumasa, sumulat at umintindi ng English. Higit sa lahat, tinuturuan ko sila makilala ang tunay na Diyos at Kanyang kapangyarihan na makakapagbago ng buhay nating lahat. Kailangan ko po ang mga dasal ninyo para sa tagumpay ng aking hinaharap sa ngayon. Kailangan ko din ang lahat ng tulong, tulad ng pinansyal para sa mga proyektong aking naiisip na ibigay sa kanila. Lahat tayo ay may tungkulin magtutulong-tulong para sa ating kapwa kahit ano pa man ang ating sitwasyon. Mas mapapabilis ang aking pagbabalik kung ang bawat isa ay mag-aambag ng maitutulong sa kapwa. Nasa inyong kamay ang aking mabilis na pagbabalik. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy kayong gumaling, yumaman at humaba ang buhay. From Senyor Anthony Rivera. Wow. Kaya niyo po. Ganda. Pag may mga nagtatanong po kasi sa amin, no? Ako particularly, pag tinatanong, ang sinasabi ko, si Senyor po, on sabbatical leave sa healing. Pero babalik po siya. Meron po kasing mas importanteng bagay na inaasikaso siya ngayon. At yan nga po, binanggit niya sa letter niya. Nagtitiwala naman siya kasi na kahit wala siya, yung healing center at yung ibang gawain pa rito sa center ay tatakbo ng normal yan. Sa tulong na din ng mga volunteers na totoong naglilingkod po rito. Ngayon po dito sa sulat ni Senyor na ito, siyempre, yung sinasabi niyang proyekto, yung ginagawa niya na iyan sa mga tao, sa sinasabi niyang lugar, mangangailangan po siya ng panggastos, ng pondo, at yun nga ang hinihiling niya rito sa sulat niya na ito. Sana po, para doon sa mga kinakatok niya ang puso,
tulungan po natin si Senyor. Dahil yung tulong na yan, hindi naman po actually para sa kanya, kundi doon sa proyekto o misyon na ginagawa po niya ngayon. Dumating po ang letter na yan kahapon. Yes. Kahapon, no? At natuwa talaga kami. At nung malaman ng ibang kasamahan po natin o ng ibang kakilala natin yung tungkol sa sulat na iyan, ika nga tuwang-tuwa po talaga kami. Dahil umaksyon kaagad sila eh. Gusto kaagad nilang ika nga sumama sa misyon ni Senyor. Napakaganda kasi ng ginagawa niya dahil totoo naman that Senyor hindi niya magagawa yung dalawang good purpose na iyan, healing at yung pagtulong sa kanyang kapwa doon sa mga lugar na kanyang pinupuntahan ng sabay. Nagtitiwala po siya sa mga iniwan niya rito sa center habang ginagampanan po niya yung gusto niyang gawain para naman sa ibang tao na hindi po nakakapunta sa center. Sana po yung hiling na tulong ni Senyor sa inyo, no? Kung meron man, and I'm sure naman na meron, no? Ito po ang padadala ninyo. Yan po yung GCash account ni Linda. Si Linda po kasi ang pinagkakatiwalaan po niya tungkol sa maganyang mga bagay. Nakuha niyo po. Yan po. Sa GCash po ni Miss Linda, 0915-981-4120. Inuulit po namin. GCash po ni Miss Linda, 0915-981-4120. Paki-double check pa dapat ang lalabas po na pangalan dyan, Erlinda Omania. Ayun po. Samahan niyo na po ng panalangin na sana sa ginagawa ngayon ni Senyor ay magtagumpay po siya at sana matapos na rin niya yung kanyang ginagawa na yun para makasama na po natin siyang muli rito sa center. Yung nga sabi niya, base po ang pagbalik po niya kaagad dito sa center nakabase na rin sa pag nakumpleto niya ng mas maaga yung kanyang ginagawa ngayon. So tulungan po natin siya. Tulungan po natin siya. Salamat po. Thank you, Dr. Bert. At ayun po, mamayang gabi po, samahan niyo rin po kami. Meron po kaming online na prayer vigil. Dito rin po yan sa Senyor Anthony Vivero Facebook page. Sa mga replay po or ibang episodes na gusto nyong hanapin, na mahirap na po kasi hanapin pag sa Facebook. Sa YouTube, mas madali po, Anthony Vivero-AGP. Yes. May ihabol ko na lang pala, no? Bukas nga po pala, yung 128 lecture. Pakinggan po natin yon. Maganda ata yun, sabi ni Tata Bert. Siyempre, Tata Bert. Joke lang po. Pero pakinggan nyo po, marami kayong mapupulot doon na impormasyon. And let's support Tata Bert po doon. At supportahan din po lahat ng tumutulong. At salamat na po sa mga tumulong, sa mga tutulong. Salamat po. Lagi natin tandaan, nandito po tayo magtutulungan hindi dahil para kay Senyor, kundi para sa mga tinutulungan niya. And yun nga, lagi sinasabi Tata Bert na pinasabi rin ni Senyor, let's be God-centered. Yes. Yan. Huwag po tayo Senyor-centered. At dito po, healing-centered. Ayun po. Thank you po. God bless po. Salamat po sa inyo. Salamat po.